started. And growing up, I've been fishing for attention because ang feeling ko na parang hindi ako napapansin. Even though I try my best, I am excelling in school, honor student ako. Upang makuha ang pabor ng mga magulang, sinunod ni Angelo ang utos nila na maging swimming coach bilang paghahanda sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Nagpapatakbo kasi ng isang swimming clinic ang kanyang ama. Every summer namin, hindi namin na-enjoy. Magte-training na kami ng swimming, tapos niyan, magtuturo pa kami. Pati pag-andar ng mga makina, tinuruan kami at a young age. Naglilinis na kami ng swimming pool. Nang tumungtong ng high school, napilitan siya na tumulong sa kanilang negosyo para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ngunit na magkolehiyo dahil sa kahigpitan ng ama ay bumagsak si Angelo sa pang-akit ng mundo at napariwara. Since nag-work naman ako, pera ko to, kaya kong gawin yung dapat kong gawin. So, nangyari sa akin, nalis ako ng landas. Seeing left and right, syempre, pag nagpa-party ka, go out with different women. Sa kabila nito, nanatiling pursigido si Angelo na makapagtapos ng pag-aaral. Ayoko magturo ng swimming forever. Pumili ako ng course na talagang hindi ma-related sa swimming. So, I chose yung computer science. And then came excited to do my first day at work. Hindi na swimming to. Malamig, nasa loob ng room, computer ko, kung ano yung pinag-aralan ko. But yet, parang empty pa rin na yung nakukuha ko significance na pag nagtuturo ako ng swimming, na pag nakaka-conquer sila ng fear nila sa tubig. Because of that feeling, I started comparing. Nagko-coach ako, ito yung income for these 2 hours na nagko-coach ako as compared dun sa 8 hours ko. Halos dikit. Iyon ang nagtulak kay Angelo para bumalik sa swimming. Taong 1993 sa edad na 24, siya ay nagwagi ng National Championships for Swimming at sa iba't ibang swim club. Natulungan din niya ang kanyang team na mag-champion. I was able to produce a lot of national swimmers and I became a national coach at a young age, at age 23. And because of that, na I was winning, I was achieving, hindi ko napansin na yumabang ako. Namamayagpag na si Angelo sa naturang propesyon, ngunit may nadaramang kakulangan sa buhay. Pilit niyang hinanap ito sa pagdalo sa iba't ibang spiritual groups, ngunit hindi pa rin natagpuan ni Angelo ang kanyang hinahanap hanggang sa siya'y isama ng kasintahan sa isang Christian Bible study. Came the time na na-meet ko na yung wife ko, ini-invite niya ako lagi na mag-Bible study. Join me Bible study. Pagkita ko, every time lumalabas sila sa Makati, ang saya-saya nila, ang dami nila. Tapos niyang ka-age ko pa. I-invite nila ako, parang napaka-welcoming nila. Nagpatuloy si Angelo sa pagdalo sa mga naturang Bible study kasama ang kasintahan. Binago ng salita ng Diyos ang kanyang puso na dati ay puno ng yabang at pagkamuhi sa Ama. Nagkaroon din siya ng paglago sa kanyang mga pananaw. Kaya makalipas ang 2 buwan, nagpropose si Angelo sa kanyang nobya at nagpakasal sila noong 2001. Bagamat kasal na, hindi pa rin nakaligtas si Angelo sa tukso ng pambababae. I fell into sin. Even though sabi ko sa mind ko, hindi mangyayari yan. When I get married, si Pepper and Pepper alone. Kinausap ako ng discipler ko, be open with me, how are you? Kinonfess ko na sa kanya. Stop that already. Stop ko. Pero sabi ng discipler ko, you have to tell your wife. I really didn't know the Lord. Alam ko lang na may Diyos. But yet, hindi ko siya kilala talaga. It was God really calling me to get to have a personal relationship with Him more. Ginamit yung wife ko to draw me closer to Him. Yung life na dati ko, I don't want that kind of a life anymore. Baka mag-creep in again. I wanna live a life according to what yung purpose ko, the reason why nagpabaptize na ako, para I will completely follow Him 100%, no turning back. Taong 2006, kinilala ng ama ni Angelo ang kanyang mga tagumpay sa larangan ng paglangoy. Pinatawad niya ang kanyang ama at patuloy na iginagalang ito. Taong 2011, muli nilang ni-renew ang kanilang sumpaan bilang mag-asawa. Patuloy na namamayagpag ang kanilang negosyo kung saan nagtuturo sila ng libreng swimming lessons sa mga indigenous people.
Taong 2019 naging aktibo si Angelo sa gawain ng kanilang simbahan bilang overseer habang ang kanyang asawa ay nasa fitness ministry. Nasa sports ministry naman ang kanilang mga anak. If you know God, you know what to do. Which led me to also have my life verse, yung nagpa-turn around talaga ng buhay ko. Romans 8:28. For God causes all things to work for the good. Solving problems with God became much easier. Alam mo, Alex, gusto ko yung sinabi ni Angelo na if you know God, you will know what to do. Kung kilala mo kasi si Lord God, alam mo na kung ano yung tamang gawin. Either mag-pray ka or mag-pray more. Kausapin siya, basahin ang Biblia. And then you will hear His voice. And then you will know what to do. Kaya, God is so amazing na nagbigay siya ng success kay Angelo. Nagbibigay si Lord ng success sa atin. Pero yung success na yan is still nothing compared to the love of God. So, mako-compare natin the success here on earth or the love of God. So, when we have a taste of both, makikita po natin na ang love ni God is the greatest love you can ever have. Sabi nga ng Bible see and taste the goodness of God. Amen. Ang kwento ni Angelo ay parang kwento ng marami sa atin. Yung pakiramdam na hindi sapat, hindi pinapansin, at laging naghahanap ng halaga sa buhay. Bilang middle child, sinubukan niyang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng academic excellence. Naging honor student siya, naging coach, naging mega successful. Pero gaya ng maraming kwento ng tagumpay, dumating yung yabang, yung luho, at ang paglayo sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Success gave him a platform but not peace. Fame filled the calendar but dried up his soul. His dive into arrogance and extravagance wasn't just a moral failure. It was the cry of a man trying to prove he mattered. Isn't that the story of so many? We strive, we build, we perform, only to find that the applause fades and the emptiness remains. Kaibigan, baka ikaw rin ay pagod na sa kakahanap ng halaga sa mundo, sa trabaho, sa relasyon, sa tagumpay. Pero gaya ni Angelo, baka panahon na para sandali munang huminto at hayaan na si Lord Jesus ang yayakap sa iyo. Ang ating halaga ay hindi nakabase sa achievement, sa yaman, sa galing, sa lahat ng kagandahan dito on earth, kundi sa katotohanang tayo ay mahal ni God. Si Jesus ay namatay sa krus para sa ating lahat upang tayo'y maligtas, mapatawad, at magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ito na ang pagkakataon para tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. Kung handa ka na, sabayan mo ako sa panalangin ito mula sa puso. Father God, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Lord God, na ako'y makalapit sa iyo. To cry out to you, O Lord, to admit, Lord, na sa sarili ko lang, Panginoon, ay hindi ko po maramdaman ang satisfaction, hindi ko po maramdaman ang fulfillment, Lord God. At sinisikap ko, Panginoon, na makamtan ito. Lord, sa sarili kong lakas, Panginoon, ay ginagawa ko ang lahat para maranasan ko at magkaroon ng fullness, ang emptiness ng aking buhay. Salamat na lamang, Panginoon, dahil ang iyong salita ay nagpapatunay, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang dapat naming lapitan. Tunay nga, Panginoon, na sa puso namin, Lord, hindi po kami makakaranas ng satisfaction, completeness, liban na lamang na ikaw ay siyang pumasok sa aming puso at manguna sa aming buhay at maging aming personal na Panginoon at tagapagligtas. Salamat din po sa iyong salita na nagsasabing, ako'y nakatayo sa harapan ng inyong buhay. Ako'y kumakatok. At kung pagbibigyan mo ko, bubuksan mo ang pintuan ng iyong buhay at tatanggapin ako ay mananahan sa iyo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa akin. Mula ngayon, Panginoon, kayo lamang ang kikilalanin kong tunay na Diyos. Wala nang iba pa, Panginoon.
At alam ko, Panginoon, Ikaw po ang may akda ng aking buhay. Ang aking pong buhay, Panginoon, ay nasulat na, Panginoon. At isulat niyo rin po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Marami pong salamat sapagkat mula ngayon, ako'y magtitiwala sa inyo, Panginoon. At hahakbang ako ayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ang Diyos na nagbago ng buhay ni Angelo mula sa gulo, bisyo at kayabangan patungo sa kapatawaran, layunin at paglilingkod ay siya ring Diyos na handang yakapin ka ngayon. Hindi mo kailangang hintayin ang bukas para sa bagong simula. Jesus is waiting. So are we. Amen. Tawagan mo na ang CBN Asia Prayer Center. Handa kaming makinig, manalangin at samahan ka sa iyong faith journey. Pwede rin namin kayong makachat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Isang mensahe lang, may kaagapay ka na sa iyong pinagdaraanan. Kung gusto mo makahanap ng mga kwentong tulad ng kay Angelo, mga kwentong nagbibigay lakas, pag-asa, sundan kami sa Facebook, Instagram, X, dating Twitter, at sa YouTube channel ng The 700 Club Asia. Isang click lang, bahagi ka na ng isang digital community na lumalalim ang pananampalataya sa Panginoon. Kung may mga araw na ikaw ay nawawalan ng pag-asa at nanghihina, may mga salita ng buhay na handang tumulong. Bisitahin ang cbnasia.org o i-download ang Tanglaw app. Ito ay free sa Google Play Store, iOS, Spotify at Apple Podcast. Magagamit mo ito sa iyong prayer time at Bible study, lalo na sa mga panahong kailangan mo ng encouragement mula kay Lord. We'll be right back with more inspiring stories after a few reminders, so please stay with us. Ang pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day Reading Plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. Naghirap ang pamilya nila Odelon dahil sa kanilang mga utang. Panglima siya sa 6 na magkakapatid. Sa murang edad ay nagbanat na siya ng buto. Tinulungan ng ina sa paghahanap buhay upang mabayaran ang kanilang mga utang. During my elementary days, naranasan kong sumama sa nanay ko, magtinda ng mga gulay sa palengke. Sometimes po sinasama niya ako magbenta ng mga isda, maglako ng isda. Sometimes may nakikita ko mga bata na sagana sila sa lahat. Kami naman ay sakto lang yung nakukuha namin. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit nangyayari ito sa amin? Parang ang buhay yata ay unfair. Nagsumikap si Odelon sa kanyang pag-aaral hanggang sa siya'y maging bahagi ng varsity sa karate. Napansin ng isang foundation ang kanyang sipag at galing kaya't ginawa siyang scholar. So during my college days, talaga na-focus yung life ko sa sports. Minsan pagka iniisip namin yung mga ganong financial problems, wala akong mahinga ng solusyon, wala akong mapagkwentuhan, kundi yung mga kasama ko sa karate do. So doon medyo nakakapag-release ako ng konting problema namin, gumagaan sa pakiramdam ko. Nakapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong Secondary Education major in Mathematics at naipasa ang kanyang licensure exam o LET. Nagbukas ang oportunidad sa kanya na magtrabaho sa isang private school. Lingid sa kanyang kaalaman, isa pala itong Christian school. Nung mga activities doon sa school, every Wednesday nagkakaroon ng Bible study. Doon ko po nakilala yung girlfriend ko na asawa ko na po ngayon. Naging open po siya sa akin na mas gusto niya na isang Kristiyano din yung
maging kasama niya rin sa paglilingkod at maging kasama rin sa habang buhay. Alang-alang sa pagmamahal sa nobya, niyakap ni Odelon ang kinilakhang pananampalataya ng kanyang girlfriend. Bilang paghahanda sa kanilang kasal, nagbukas si Odelon ng karate gym upang madagdagan ang kinikita niya sa pagtuturo. Sa probinsya, medyo hindi po sapat yung kinikita namin doon. I decided na magkaroon ng sariling karate dojo. So yun po ay nakakatulong din kahit papaano ay makadagdag sa mga gastusin. Pangdagdag lang dun sa mga panggastos namin. Actually, ang nangyayari po sa amin talaga for charity yung training namin. Kasi nung mga times na yun, mga tinuturuan namin talaga mga bata ay hikahosin sa buhay. Taong 2008 nang magpakasal sila ng kanyang nobya at nagpa siyang bumuo ng sariling pamilya. Subalit, naharap sila sa malaking hamon. So, nung after po namin magpakasal, we decided na mag-settle dito sa Valenzuela. Napakalaking adjustment. Kaya lahat ng diskarte, lahat ng kaparaanan para mabuhay, ginawa ko po nung time na yon. Lalo na nung naging jobless po ako. Kahit saang eskwelahan ako nag-a-apply noon, hindi ako matanggap dahil may mga nahanap na sila mga teachers. Medyo lumiliit yung pagtingin ko sa sarili ko kasi sabi ko nga, lalaki ako, dapat ako yung provider ng family. Pero ginawa ko po yung paraan na kahit papaano makatulong sa kanya. Natuto ako magtinda ng mga food supplement, na-involve ako sa network marketing business, gumawa ng mga perfume, gumawa ng mga dishwashing liquid. Dumating ang panahon na unti-unting nauupos ang kanyang pag-asa na muling magtrabaho sa isang eskwelahan. Kailan mo po sasagutin yung prayer ko? Sabi ko, bakit ang tagal? Lahat naman ginagawa ko, pero wala pa din. Nag-text sa akin, hindi ko makalimutan yung text niya sa akin. Good day, Mr. Peña, Florida. Please report on Monday for your teaching load. So sabi ko, ibig sabihin, Lord, ito na yung prayer, yung sagot mo sa prayer ko. Bilang pasasalamat sa biyayang natanggap, lubos na pinagbutihan ni Odelon ang kanyang trabaho hanggang sa siya ay ma-promote bilang department head. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang trahedya ang sumubok sa kanya. Hindi na ako naging active sa church noon, nagiging abala sa trabaho, na-discrash ako sa motor, na pumailalim po ako doon sa isang malaking truck. Nung dinala ko sa ospital, sa lahat ng x-rays, wala pong fracture, wala pong nangyari sa akin. Nabubugla yung kaliwang paa ko. Isang lesson dun sa akin na binigay ni Lord na, teka muna, kailangan mo munang paalalahanan. Lalong kumapit si Odelon sa kanyang pananampalataya sa Panginoon matapos ang naranasang himala. Lalong umigting ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Nagpasalamat sa Panginoon si Odelon sa naranasang himala. Noon niya napagtanto na nawalan siya ng panahon sa Panginoon dahil sa pagiging abala sa trabaho. Pangako ko sa Lord na, Lord, magsisilbi ako sa iyo ng maayos, magsisilbi ako ng tapat. That was the time na bumalik lahat sa akin, sa alaala ko during my recovery period. Pagkatapos makarecover mula sa aksidente, sunod-sunod ang pagpapalang dumating kay Odelon. Na-promote siya bilang head ng kanilang school at mayroon ng 100 plus students sa kanyang karate gym kung saan ginagamit siya ng Panginoon upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Si Lord ang blessings, ang giver blessings natin. Kayo po right now, maybe you're going through a tough time, maybe may illness po kayo, may sakit, o di kaya may mga really bad habits na halos pwede nating sabihin addiction na ito. So I specifically want to pray for you. Kung alam mo, addicted ka na sa gaming, addicted ka na sa TV mo, sa cellphone mo, baka addicted po kayo sa porn, maybe you smoke, maybe you're drinking, maybe you're eating too much late at night. How do you know if you're addicted? Kung ang mga habit po na ito ay nakakaapekto na sa health nyo, sa trabaho nyo, sa relationships ninyo, sa mga responsibilidad, at lalong-lalo na ito ay napapalayo ka kay God. You become farther from Him. So if that's you, if there's a habit in your life that you want to break, now is your time. I want to pray for you. Please pray together with me. Lord Jesus, you are our strength. Ikaw ang nagbibigay ng lakas sa amin. Kami lang ay parang maliit na barko. Kayo po ay yung karagatan. You have the strength and you have the power
to help us overcome our bad habits. I pray for those who are struggling against online pornography, that bad habit of going online and looking at the wrong things. For those who are gambling online also, or even face-to-face yung gambling na yan, Lord God, we pray that you will cut that habit. We pray for those na addict ngayon sa gaming, addict sa kanilang mga phone. Hindi nila maibaba ang kanilang phone. Hanggang 5 a.m., nasa phone pa rin sila. We pray for your strength to empower them para maikontrol nila at mailagay nila sa tuwiran ang kanilang paggamit ng kanilang mga technology. Lord Jesus, we pray for people who are stuck in addictions to smoking, addictions, Lord, to drinking and alcohol. And we just lift up these people right now. Bigyan niyo po sila ng isang supernatural change na yung lasa po ng alcohol, yung lasa ng sigarilyo ay mawawala, yung good taste na hinahanap nila ay mawawala, yung craving na yun. We lift this up to you, Lord Jesus, because we know that you are able to empower us in the name of Jesus. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Hindi naging madali ang pamumuhay ni Joanna nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nagkakaroon ako ng question, bakit sila kompleto pamilya? For me, hinihintay ko lang na, ay, nandiyan yung papa ko. Longing ka sa love ng father. Dumating ako sa point na kahit adult na ako, ganun pa rin yung tingin ko sa lalaki, ay, pareho lang yung tatay ko, irresponsable, iiwan din ako. Karoon ako ng bitterness. Lalo pang nadagdagan ang kanyang pighati nang siya ay palayasin sa sariling tahanan dahil pinagpalit sila ng kanyang tunay na ama sa ibang babae. Dulot nito, nanirahan siya kasama ang ina sa bahay ng kanyang lola, kung kaya't mas tinaguyod din niya ang kanyang pag-aaral. Nagkaroon ako ng thinking na ay, kailangan ko makapagtapos kasi pag nakapagtapos ako, hindi na nila kami happy. Magiging proud siguro yung father namin sa amin. Habang dama ni Joanna ang kakulangan sa buhay, siya ay naimbitahan sa isang youth camp. Dito niya narinig ang mensahe ng pag-ibig ni Jesus sa kanya. Binuksan niya ang kanyang puso at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Nalalaman ko na may isang Diyos na namatay para sa aking kasalanan. All along, hindi ako nag-iisa. May isang ama pala na gumagabay sa akin. Gusto ko nang mamuhay ng naaayon sa Panginoon. Dahil sa naranasang paghipo ng Diyos sa kanyang puso, unti-unting binitawan ni Joanna ang dating pamumuhay at natutunang patawarin ang kanyang ama. Ang masidhi niyang pagmamahal sa Panginoon ang naghimok sa kanya na mas lalong maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naunawaan ko na hindi pala ako fatherless. All along ay sinasamahan ako ng Panginoon. Nagsorry ako kasi namalaki ako na may galit sa Kanya. Sinettle namin lahat, kami ako ng sorry, at ganun din naman po siya. Hangad ni Joanna na mas lumalim pa ang kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Bukod pa dyan, nais din niyang ituro ang salita ng Diyos sa mga kabataan. Upang maisagawa ito, siya ay nag-apply sa back-to-school program ng Operation Blessing upang maging scholar sa kursong Bachelor of Arts, Major in Christian Education.
Naisagawa niya ito dahil sa tulong ng mga kaibigan sa simbahan. For me, isang pribilehiyo na kapag-aral maabot yung pangarap ko. Tinulungan po ako ng Operation Blessing sa mga allowances ko, sa tuition fee ko. So, habang ako ay nag-aaral, naging smooth lahat. Naramdaman ko yung favor ng Panginoon sa akin. The Lord provided lahat ng kakailanganin ko sa school, even the school supplies, they provided yun. Natapos ni Joanna ang naturang kurso bilang cum laude. Labis ang kanyang pasasalamat sa Diyos dahil ginamit niya ang Operation Blessing upang matupad ang pangarap ni Joanna. Nakita ko yung pagkilos ng Panginoon na di ko to deserve eh. Nag-aaral lang naman ako ng mabuti. Sumunod lang naman ako sa Panginoon. Dito ko nakita na kapag sumunod ka sa Panginoon, talagang isusustain ka niya. Siya ngayon ay patuloy na naglilingkod sa kanilang church community. The Lord filled me with the love I am longing sa matagal ng panahon. At sa Kanya ko lang yun nakita. Ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa Operation Blessing, sa mga donors na patuloy na sumusuporta, katulad ko na pinag-aaral nyo na walang hinihinging kapalit. I'm Joanna Sidol, a back-to-school scholar of Operation Blessing. Bukod kay Joanna, natutulungan din natin ang mga mahihirap nating mga kababayan na magtagumpay laban sa mga karamdaman. Under the medical missions of Operation Blessing, our poor fellow men in the remote areas, they receive free medical checkups, dental care, medicine, and even the Word of God sa mga counseling sessions. Kaya maging daluyan ng pag-asa. Partner with CBN Asia now. Just scan the QR code on the screen to send your donation. Pwede mo ring bisitahin ang cbnasia.org/give para sa iba pang detalye ng pagpapadala ng inyong donasyon. Dahil ang simpleng kabutihan mo ay sagot sa panalangin ng iba. Sa kwento ni na Angelo, Odelon at Joanna, natuklasan natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng medalya, posisyon o papuri, kundi sa kung paano natin isinuko ang ating sarili sa Diyos at ginamit ang ating buhay para sa Kanyang layunin. Hindi sila naging lovers of self, sa halip pinili nilang maging lovers of Christ, mga taong handang maglingkod, magbigay at magsakripisyo para sa iba. Ang gamitin ng Diyos ay isang malaking karangalan. Kaya let's all say to the Lord, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalms 139 verse 14. My friend, perhaps now is the season that you subject yourself to God's guidance, not just for your own benefit, but for a deeper purpose. Dahil sa Kanya, ang buhay na inialay ay nagiging buhay na nagbibigay liwanag. At ang buhay ng para sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang sapagkat sa Kanya mararanasan ang tunay na tagumpay. God bless you more. Bye. God bless and you. More. Anak na galit sa bisyo ng ama, pero sumunod din sa yapak niya. Babaeng sinaktan ng sariling ama. Nagkamali, nagbisyo, nasaktan. Paano kaya nila mahahanap ang tunay na pag-ibig? Tunghayan ngayong gabi sa The 700 Club Asia.